Gagawa tayo ng maha na walang gata. Sa gusto ng maha pero ayaw ng gata, eto ang gawin nyo. Hindi nakakaumay, malambot, milky at siguradong malinamnam. Pwede mong pagkakitaan, ilagay mo sa bilao or sa clear packs. Jiggly yung ating maha. Okay, so unahin ko na muna yung ating paglalagyan or yung ating molde. Dahil pagkaluto kasi, dapat diretso sa ating mga lalagyan. So, meron tayong bilao na size. Tapos, meron din tayong clear pack or yung nasa container na 500 grams. So, eto ay pinapahiran lang natin ng margarine or margarine. Next naman ay tunawin natin yung ating cornstarch sa 2 cups of water. Tubig. Ayan. Mix natin yan. Tapos, itabi na muna natin to. Okay, dito sa ating kawali or maliit na kawa, maglagay tayo ng water. Ayan. Ating gatas. Ito ay milk powder. Maglagay tayo ng evaporada. Okay. Alam nyo, yung gamit ko ay Delis. And galing to sa ref. Creamy talaga siya. Ayan. May mga buo-buong gatas. Creamy siya. Nasarapan talaga ako nito. Next ay maglagay tayo ng kondensada. Ayan. Mga 300 ml. Tapos, maglagay tayo ng white sugar. Asin. Vanilla flavor. Tapos, maglagay tayo ng all-purpose cream or all-purpose creamer. And then, maglagay tayo ng cream-style corn. Oops. And maglalagay din tayo ng whole kernel na corn. Buksan natin ang apoy. Tapos, let's bring this mixture to a boil. Ayan, kumukulo na siya. So, ilipat natin sa medium heat yung ating apoy. Tapos ngayon ay ilagay natin ng pakonti-konti yung ating cornstarch. At dapat, lagi mo siyang hinahalo. Non-stop na po yung halo nito. Okay. So, lulutuin natin ito until maging thick yung kanyang texture. So, yes. Non-stop na yung paghahalo. Okay. So, ito ay okay na. Ayan. Kung gusto nyo i-test, ilagay nyo sa baso na may water, konti lang. Tapos, mag-drop kayo ng konting maha. Mixture natin. Kapag buo na siya, hindi siya hiwa-hiwalay, okay na yun. Ayan. Meron tayong konting water. Kuha tayo ng konting maha natin na mixture. Ayan. Kita nyo, buo siya. Okay na yan. So, ngayon ay maglagay tayo ng ating margarine. Tapos, i-mix natin yan until ma-incorporate siya. Ayan. Tapos, maglagay na tayo sa ating molde. And then, malagay tayo ng keso. Kung gusto nyo peanuts, pwede din. Ayan. Jiggly yung ating maha.
At ayan, eto na ang ating maha na walang gata. So hayaan na muna natin ito ng mga 30 minutes to 1 hour or more than an hour para mag-firm. And yes, pwede mo itong ilagay sa chiller. Ayan, so tikman na natin. Ooh. Hindi ko pa ito nalagay sa ref, ha? Oh. So, mas magiging firm siya kapag nilagay mo sa ref. Pero eto, firm na siya, pero jiggly and creamy siya. Tikman natin. Creamy talaga. Wow. Alam nyo, kahit bata magugustuhan to. Diba usually mga bata hindi mahilig sa mga kakanin. Pero, eto kasi milky, creamy, rich yung flavor niya na hindi nakakaumay. And, actually kasi nga wala siyang gata. So, pwede mo siyang ilagay sa category na milk pudding. na may mais. Harap. Alam nyo yung mais, nakakatuwang kainin. Di ba, nilagay natin ay cream style na corn, tapos whole kernel corn. So, hindi siya lasang corn na yung parang, kasi nga, ang dami natin inilagay na corn. So, baka isipin nyo, siguro, sobrang lasa ng corn. Hindi. Hindi overwhelming yung corn. Tama lang. Ang sarap. Ang sarap niya. Malasa. Promise. And, maganda din na naglagay tayo ng keso dahil nagko-complement yung keso at yung ating maha. Ang sarap talaga niya. And gustong-gusto ko yung texture niya. Hindi pa siya malamig, ha. Hindi ko pa nailagay sa chiller. So, masarap talaga. Ang tagal ko na kasing hindi nakagawa nito. Yun nga, ang last na gawa ko nito is 5 years ago. Sobrang tagal na. Pero eto, kumakain na naman tayo. Sarap. Kahit sanay ka sa maha na may gata, magugustuhan nyo din to. Iba siya. Talagang malinamnam kasi siya. Tsaka hindi yung texture niya na parang gulaman. Di ba yung iba, napaka-firm, parang gulaman yung pag ganun mo. Tingnan nyo. Jiggly. Sarap niya, promise. Kung gusto nyo malamig, Eto kasi parang naging dessert talaga yung dating niya. So, ilagay nyo sa chiller. Sarap. Subo ko ng subo. Yeah. So, pwedeng i-negosyo to. Ilagay sa bilao. Ayan. Or sa mga clear pack. Pwedeng maliliit din. May maliliit tayo. Hindi ko lang, parang naipamigay na. Ayan. So, pwedeng ganito. Pwedeng yung kung hindi nyo naman gusto yung clear pack kasi nga malambot, pwede sa microwavable. Tapos may mga maliliit pa. Ilagay mo sa 250 ml na microwavable. Pwedeng ganon. Ito naman, pwedeng i-slice na na square. Ayan. O, gusto ko to. Pero sige, next time, gawa tayo ng may gata naman na maha. So, ayan. Sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!